Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga member at lahat po ng mga full-time miracle workers sa loob ng bansang kaharian. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat din po ng mga televiewers at mga covenant partners ng ating pinakamamahal na pastor. Isa pong mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Mayong adlaw sa imuha, pastor. Ako po si Brother Jerwin Panulde, isang dating full-time miracle worker sa Kingdom of Jesus Christ. At ngayon ay kasalukuyang nanirahan po dito sa Quezon City. Ako po'y lumantad at ako po'y magsasalita ngayon na hindi po napilitan ng aking sarili at hindi rin po ako nababayaran dahil po sa mga akusasyon na pinupukol sa ating pinakamamahal na pastor. Napipil ko po sa aking sarili na para bang ako po'y nakukonsensya kung hindi po ako magsasalita dahil po ito sa kabutihan na ipinakita sa akin ni Pastor Apollo C. Kibuloy, na kahit po ako ay nandito sa labas, nangingibabaw pa rin ang kanyang mga turo at aral sa amin bilang kaisa niya sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Ako po'y nag full time noong nakaraang way back 1991 hanggang 2009. Sa loob po ng 17 taon sa paglilingkod sa Ama under sa leadership po ng aming ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ako po'y saksing-saksi sa mga kabutihan na ginawa niya. At wala po akong nakikitang pang-aabuso na ginawa ni Pastor sa amin bilang mga manggagawa sa loob ng kaharian. Pero sa loob ng bansang kaharian, natural din po na mayroon pong mga tinatawag na pagdidisiplina. Kagaya rin po ng isang simpleng pamilya sa labas. Pagka ang anak ay sobrang pasaway, pagka ang mga anak ay talagang hindi na po nakikinig sa kanilang mga magulang, pasaway at mga suwail, dapat pong ang ama ay dinisiplina po ang kanyang anak dahil mahal niya po ito. So ganun din po si Pastor. Ako mismo ay nakaranas din po ng pagdidisiplina sa loob ng kaharian. Dahil nung time po na ako po ay nag full time, ay 19 or 20 years at po ako noon, isa rin po akong pasaway. Wala na po akong mama, wala na po akong mga magulang. Patay na po sila. Kaya si Pastor po ang akin pong kinikilalang parang tunay kong ama na nagbibigay sa amin ng payo, nagbibigay po sa amin ng advice, nagdidisiplina sa amin, nagtuturo sa amin kung anong tamang gagawin. Kaya parang si Pastor yung aking biological father. Kaya bilang isang manggagawa, natural lang po na mayroon pong pagdidisiplina. Dinisiplina po kami, pero ang pagdidisiplina na amin pong nakamit, katulad ko, ay nagsisilbing turo at aral patungo sa kabutihan, hindi po sa kapahamakan. Kaya lahat po ng mga natutunan ko sa loob ng kingdom ay talagang na-apply ko po ngayon sa buhay. Pero lang sa ibang mga full-time worker, kuminsan
dinisiplina sila at ayaw nilang tanggapin dahil hindi po nila ma-spiritualize ang mga ah, naranasan nila. Talagang nasasaktan sila, hindi nila matanggap hanggat dumating sa punto na lumayas, nanira na kay pastor. At ito ngayon ang mga nangyayari ngayon na dati kong mga kasamahang mga full-time miracle workers sa loob ng kaharian ay ngayon dahil sa hindi matanggap ang mga pagdidisiplina at hindi matanggap ang mga ginawang pagkukorek sa kanila, sila ngayon ay naninira na kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ako rin po ay nakaranas ng pagtitinda ng puto kutsinta. Bakit masama ba magtinda? Bakit masama ba yung magtitinda ng puto kutsinta na alam naman namin na ito po ay ginamit sa kalooban ng Ama? Dahil that time na ako po ay nag-full-time, ako rin po ay binigyan po ng isang pagkakataon ng ating mahal na pastor na maging isang Bible school student. At bilang training namin, ay kami po ay tinuturuan ng mga different approaches. Like, paano mo i-approach ang isang kaluluwa, paano mo makuha ang kaniyang loob. So, kasi in our study sa Bible school, there are kind of what we call, there are approaches na kailangan mong makuha. There is what we call the scientific approach. Merong tinatawag na shock approach, merong gentle approach, merong scientific approach. So sa pagtitinda ng puto kutsinta, doon ko nalalaman. Kasi sabi ni pastor, dito mo ngayon ma-experience kung paano mo makuha ang loob ng tao, kung paano mo siya i-approach ngayon hanggat siya ay papasok sa loob ng kaharian, magsisi ng kanilang kasalanan, lumapit sa Ama at magsisi, at sila ay magiging kingdom citizens. Kaya, sa pagtitinda ng puto kutsinta, marami po akong nalalaman. At ito po ay aking pinasasalamatan sa dakilang Ama. Dahil dito po kami nagkaroon ng lakas na loob at kung paano po humarap sa tao, paano po kami i-approach yung tao. Kaya walang masama sa pagtitinda at walang masama sa mga fundraising na gagawin kung ito po ay sa kalooban ng Ama. At ako mismo, ako po'y saksing-saksi sa lahat po ng aming ginawa. Wala pong pansarili dito. Wala pong pansariling bulsa dito. Kundi ito po'y lahat ay ginagamit sa operation sa loob ng kingdom. Matustusan ang operation sa loob ng kingdom para ito'y lumawak at lumago na marami pang kaluluwa ang maabot sa pangangaral ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya after my Bible school, dumating sa punto na kami po ay pinagkakatiwalaan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ako po, unang assignment ko po sa Zamboanga City, pinagkatiwalaan po ako ni Pastor. Marami pong salamat sa pagtitiwala, Pastor. At hindi lang po sa Zamboanga, marami pong mga lugar na akin pong napuntahan na kung sa aking sarili lang ay hindi ko po ito maabot kung hindi sa pamamagitan po ni Pastor. And in fact, dito po sa Metro Manila,
Ako rin po ay pinagkatiwalaan ni Pastor dito, particularly dito po sa South at sa North. At ako po ay lubusang nagpapasalamat sa pagtitiwala na yon. At ang lahat po ng akin pong natutunan sa Bible School, lahat pong aking natutunan kung paano po kami pinomold ni Pastor, paano po kami tinaruga ni Pastor, paano po kami ina-advise ni Pastor, paano po kami pinipilusip ni Pastor dati, lahat po yan ay amin pong na-apply sa labas nung kami po ay pinagkatiwalaan ng aming mahal na Pastor. So, wala po akong nakikitang pang-aabuso ni Pastor, sa totoo lang. Ako mismo saksing-saksi kung paano po kami inaruga, kung paano po kami binibigyan ng malaking pansin ni Pastor upang kami po ay magiging isang ganap na tao na handang magpagamit sa kalooban ng Ama para sundin ang kalooban ng Ama. Kaya sa loob ng 17 taon na ako po'y naglilingkod sa Ama, honestly, mga kababayan ko, mga kapatid ko, sa loob ng kaharian, wala po akong matatandaan na si Pastor Apollo C. Quiboloy ay umaabuso. Madalas si Pastor nga naaabuso eh. Bakit? Dahil si Pastor kasi, pagka si Pastor po ay magtitiwala sa isang worker, all the way talaga ang pagtitiwala ni Pastor. Walang kaduda-duda yan. Kaya, kung siya po ay magtitiwala, talagang all the way, magkakatiwalaan ka talaga. Kaya dito minsan si Pastor naaabuso. Kaya yung mga sinasabi-sabi na si Pastor daw ay naaabuso, wala pong katotohanan dyan. Madalas si Pastor pa ang inaabuso. Dahil sa sobra niyang kabaitan, dahil sa sobra niyang pagtitiwala. Kagaya na lang itong nakilala ko nung ako po'y nasa loob pa. Kagaya na lang itong pamilya ni Greg Canada. At ang yung kanyang buong pamilya. Yung kanyang asawa ay nagiging administrator pa nga dyan sa GMC. At yung kanyang dalawang anak, pinapaaral yan ni Pastor ng law sa Ateneo. Kaya yung mga naninira na si Pastor ay pinabayaan lang pa yung mga worker, pinapaaral, maling-mali po kayo. Si Pastor ay ang number 1 na tumitingin sa lahat po ng mga full-time workers. Katulad po, ako, isa din po akong pinapaaral ni Pastor sa Bible School. At binibigyan din po ako ng opportunity para mag-aral sa GMC bilang isang mascom student. Halos nakasabay ko po lahat ng mga ministers, ng mga kasama ko dati. Kaya itong sinasabi-sabi sa iba na sinasabi-sabi ni Arlene Stone na lahat yan, hindi ka pinapaaral dyan, talagang nire-reject. No, maling-mali po yun, walang katotohanan yun. Dahil ako mismo ay talagang saksing-saksi kung gaano po kabait si Pastor. Kung gaano po niya pinagpapahalagahan ang buhay ng isang worker. Kagaya nitong pamilya ni Greg. Lahat ng anak niya, yung dalawa pinapaaral po. Naging abogado. Si Greg Canada, nagiging barangay captain sa Barangay Tamayon. At yung kanyang asawa, nagiging administrator sa Jose Maria College or GMC. Yan ba ang tinatawag na pang-aabuso? O sila ngayon yung nang-aabuso dahil sa sobrang pagtitiwala ni Pastor, dahil sa sobrang kabaitan ni Pastor, sila yung nang-aabuso ngayon? Hindi ko na lang isa-isahin dito kung ano yung ginawa ni Greg Canada. Mga kabulas-tukang ginawa ni Greg Canada. At yung sa GMC, nung nalaman ng kanyang asawa na i-audit na, anong nangyari? Lumayas.
Kung totoo kayo, kung wala kayong ginawang hugos-pugos, kung wala kayong ginawang masama, bakit kayo lumayas? Ha? Yan ang malaking katanungan. Kaya, hindi po si Pastor abusado. Madalas siya po yung naaabuso dahil sa sobrang kabaitan po niya, sa sobrang pagtitiwala po ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya, itong mga akusasyon ngayon, dahil nung nakaraang Lunes po, ako po yung nakapanood sa Senate hearing po na under sa ating Senadora, Senator Risa Hontiveros. Nakapanood po ako nung nakaraang hearing po sa Senado at nung ako po yung nakapanood, talagang pinipigilan ko lang po yung aking sarili. Talagang grabe. Excellent ang mga ginawang abulastukan, ginawang excellent ang mga panglilinlang. Grabe ang ginawang pagsisinungaling, panlilinlang sa tao. Kasi unang-una, Senator Risa Hontiveros, alam ko may utak ka pero hindi mo ginamit yung utak mo. Sayang, senadora ka pa naman. Ha? Kagaya ng sinabi ni Pastor at hamon sa'yo, kung totoo ka, kung totoo yung mga witness mo na dinala mo sa Senado, nakatakip pa yung mukha, ha? Dapat ikaw, dalhin mo sila sa hukuman. Dalhin mo sila sa tinatawag na court of law. Doon mo sila dadalhin. Pipirmahan, tulad ng sinabi ni Pastor, pipirmahan nila ang kanilang salaysay. Ha? Doon sila magpatunay at doon sila dapat harapin ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Hindi sa hearing na ginagawa mo dahil tama, bogus yung hearing mo. Pati yung mga witness mo, mga bogus rin. Unang-una, kung totoo yan, Senator Risa, kung totoo yung mga witness mo, bakit nakatakip ang mukha? Ha? Takot ba sila? Kung sila ay nagsasabi ng totoo, bakit ka matatakot? Ha? Ikaw alias Amanda or Blenda Portugal, sinasabi mo na si Pastor ay rapist, ni-rape ka? Baka kuyapin Sa Bisaya pa, ikaw nanay punito ni Pastor. Wa man gani patuli ni Pastor ang iyang American girlfriend na grabe super ganda. Ikaw pa. Sus Maria Jose. Nakakatawa, nakakasuka ka, alias Blenda alias Amanda, Blenda Portugal. Ha? Kung talagang ni-rape ka, ha? Bakit hindi ka nung time na yon? Bakit hindi ka pumunta sa pulis para i-report si Pastor? Ha? Bakit ngayon ka lang nagsalita? In fact, nag-file ka nga ng kaso sa Davao City. Ha? Nag-file ka ng kaso sa Davao City, hinarap ka ni Pastor, ha? Yung mga affidavit mo, napatunayan na walang saysay, walang bisa dahil walang bisa dahil puro kasinungalingan, na-dismiss yung kaso. Ha? Tapos ngayon, magpapatunay ka ulit? Sasabihin mo ulit, sa Senado pa, sabihin mo ulit, ikay na rin. Ay, nako. Ulitin ko. Ikaw nalay punito ni Pastor. Ahilas ni mo day. Pero ganun pa man, mga kaibigan, mga kababayan, alam ko po,
si Pastor Apollo Siquibul kung gaano siya ka-protective sa mga babae. Ha? Unang-una, pagdating dito sa loob ng kaharian, ha? Mas pa nga, binibigyan pa nga ni Pastor ng malaking katungkulan ang mga worker na mga babae dito, kagaya ng mga pastoral. Tinitrain sila upang magiging future leader, na future magiging coordinator, future magiging manager na mag-manage sa loob ng kaharian. Ha? Ganyan si pastor. Minsan nga, naranasan ko dati nung ako po in-assign dito sa Metro Manila. Ha? Ako po, bilang isang magagawa, siyempre, under po ako sa aking coordinator. So, ako, bilang isang manggagawa na pinagkatiwalaan ni Pastor, ako po'y under sa leadership ng coordinator. Ang coordinator ko, babae. So, under po ako sa leadership ng coordinator. So, wala kaming reklamo. Bakit? Yan ang kalooban ng Ama. Tinatanggap namin. Dahil, ganyan po si Pastor. Magpahalaga sa dignidad ng isang babae. At ganyan po siya magbigay ng pagtitiwala sa isang babae. Tapos sabihin mong rapist si Pastor? Nakakatawa ka. Alias Amanda Blenda Portugal. Napakapangit lang pong sabihin, pero ewan ko. Totoo ba na pinicturan mo yung ano mo? Pinicturan mo yung private part mo, tapos sinisend mo doon sa boyfriend mo na taga GMC rin? Ha? Tapos, nung lumabas ka, lahat ng mga ginawang kamulastugan mo, ipapahid mo ngayon kay Pastor? Shame on you. Ay, nako. Nakakatawa kayo. Hinding-hindi ka paniwala ang mga akusasyon mo. Alias Amanda. Ha? Blenda Portugal. Ha? Magpakatotoo kayo. Ito namang si alias Jerome Cuno, or sa tunay na pangalan si Joar Olimba. Nako, kung tunay kang lalaki ba huwag kang magtakip sa mukha para ka namang hindi lalaki. Ano ka, bakla? Bayot ka. Kung tinuod ka, kunin mo yung maskara mo. Ipakita mo yung mukha mo. Yan ang totoo. Kung talagang totoo ka. Hindi yung kung ano yung mga salaysay na sinasabi mo. Kung ano yung mga kasinungalingang sinasabi mo. Sinasabi mo, iniuntog yung ulo mo. Ikaw pa mismo napuuntog ng ulo dahil utos ni Pastor. Tapos malakas pa yung pagkauntog ng ulo mo. At yan ay utos ni Pastor. Napakalaking sinungaling mo. Dapat patay ka na ngayon. Kung iuntog mo yung ulo mo, napakalakas sa pag-untog ng tubo, dapat wala ka na ngayon. Tingnan mo yung kasinungalingan ninyo. Hindi ka paniwala. Hindi niyo po kami maluloko. Hindi niyo po kami mapapaniwala. At ang taong bayan mismo, kayong mga members sa kaharian, kayo ba'y naniniwala sa lahat ng mga akusasyong ito na pinukol sa ating pinakamamahal na pastor? Kung gagawa man lang kayo ng kasinungalingan, yung makatotohanan naman, yung mapaniwala nyo kami. Hindi kami mga tanga na kahapon lang po ipinanganak. Kaya, mga kababayan, lahat pong ito ay kasinungalingan. At
Hinding-hindi po totoo. Ako mismo saksing-saksi. Kahit ako po ay nasa labas ngayon, pero handa ko pong patunayan ang tunay na pagkatao ni Pastor Apollo C. Quiboloy, kung gaano siya kabuti sa amin, kung gaano niyo po kami tinuruan sa tamang landas upang magiging ganap na tao, upang magiging productive na mamamayan. Isa pa itong Arlene Stone. Ay nako, Arlene Stone. Arlene Caminong Stone. Day, pareho lang kang namaligyag puto ko tsinta dati. Ako namaligya rin, pero kahit mas nauna lang ako sa'yo kunti, alam ko yung record mo rin kung gaano ka kalandi sa mga lalaki. May tanong ako sa'yo. Magkano ba ang binayad sa'yo? Bakit ganito ka ngayon magsalita laban kay Pastor? Sino ang nasa likod mo? Kasi mukha mo palang pera na eh. Totoo ba na pinapunta ka ni First Lady Lisa Marcos? Biruin mo, from US to the Philippines, pinapunta ka sa office mismo ni First Lady Lisa Marcos? Pina-check-in ka pa raw dyan sa may bandang Pasay, kung totoo man, sa isang 5-star hotel? For what purpose? Isang malaking katanungan sa aming kaisipan. Isang malaking katanungan sa aming kaisipan. Bakit kung totoo na pinapunta ka sa office ni First Lady Lisa Marcos? Bakit? Gaano ka ba ka-importante sa kanya? Di kaya, alam niyo na, nagtatanong lang po kami, kung magkano, bakit ka ngayon ang tapang-tapang mong magsalita against kay Pastor? Wala kang utang na loob. Sabihin mo, traffic ka? Sabihin mo, isa ka sa mga pastoral? Dagway ni mo na pastor. Ambot lang ni mo. Itong Arlene Store na ito, mga kababayan, huwag kayong maniwala sa babaeng ito. Puro kasinungalingan. Marami na pong mga full-time workers, marami na pong mga taga-pastoral ang nagsasalita laban sa'yo sa mga kabulastugang ginawa mo, sa mga kahayupang ginawa mo. Hindi lang, mismong kapatid mo pa, Sister Tring Caminong Turmes, mismong kapatid mo, nagsasalita laban sa mga kasinungalingan mo. Ang tapang-tapang mo magsalita, Arlene Stone, para kang sinong, ewan ko, kailaman minimo day, kung kinsa ka. Pareho lang kang mamaligya ay puto dati. Kaya ako po'y nananawagan sa ating mahal ko na senadora, Senator Risa Hontiveros. Madam Hontiveros, alam kong may utak ka, pero hindi mo lang ginagamit yung utak mo, marami.
Bakit, madam? Isa ka rin ba sa... Alam niyo na. Isa ka rin ba, madam, sa lahat ng witness mo, ma'am? Bugos. Ba? Sayang, ma'am. Senadora ka pa naman. Senadorang walang utak. Hindi mo ginagamit yung utak mo. Dahil kung ginagamit mo yung utak mo, hindi yan sa, you know, kung nakikinig ka sa mga sinasabi at sa hamon ni Pastor Kibuloy sa'yo, bring it on in the court of law, not in the Senate hearing. Dahil dyan sa Senate hearing, unfair, bias. Tingnan mo, sa umpisa pa lang, ang pinagsasalita mo na, yung mga bogus na mga witness na yan. Kasama pa yung dalawang Ukrainian. Oh. Bakit unfair? Bakit bias? Wala man lang taga-kingdom na in-invite mo para magsalita din kung anong totoo. Bakit ang lahat ng pinagsasalita mo, madam, yun lang pong mga bogus na witnesses na yan? Ha? Sila lang ang pinagsasalita mo. Bakit hindi ka nag-imbita ng mga full-time miracle workers na magsalita din para fair ang laban? Ha? Oh. Sabihin mo, madam, hindi mo imbitahin yung mga taga-kingdom dahil alam nilang didipinsahan si Pastor. Oh. Ako, madam, nasa labas ako ngayon. Ako po isang dating worker sa loob ng kaharian. Matagal-tagal na rin ako dito sa labas. Ngayon, ma'am, bakit hindi mo kami imbitahin? Imbitahin mo ko. Patunayan ko dyan sa Senado. Ha? Ako po'y magsasalita. Pasasabugin din namin. Pasasabugin namin kung gaano po kabait at kabuti si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ha? At pasasabugin din namin kung gaano kasinungaling yung mga bogus mong witness. Kaya, Madam Senator Risa Hontiveros, ma'am, para irespeto ka namin, para respetuhin ka ng taong bayan, gamitin mo naman yung utak mo. Dahil para sa amin, wala kang utak, bobo ka. I'm sorry sa salitang ito. Pero totoo to. Sobrang panggigipit yun na kay Pastor. Sobrang panlalait na po ang ginawa nyo. Ang panlalait na ginawa nyo po kay Pastor. Hindi na po kami papayag yan. Ako mismo, hindi ko na rin papayagan ang mga bagay na yan. Kaya ma'am, ulitin ko po. Kung tunay ka, kung totoo kang lingkod bayan, Madam Senador Risa Hontiveros, kung totoo kang para sa bayan, sumusweldo ka sa pera ng taong bayan, kung makatotohanan ka, magpakatotoo ka, lahat ng witness mo, dalhin mo sa korte. Yan ang tama. Tinuturuan ka pa ni Pastor kung anong gagawin eh. Tinuturuan ka pa namin kung anong gagawin eh. Tinuturuan ka ni Pastor kung anong dapat gawin. Dapat alam mo yan. Anong klase yung senadora ka? Dahil ba sa alam nyo na, nagtatanong lang po. Madam Senadora Risa Hontiveros, imbitahin nyo kami para fair play yung laban. Imbitahin mo kami. Patunayan namin kung gaano rin kabuti si Pastor. At patunayan din namin kung gaano kabulok yung mga witness mo.
Kaya ng Arlene Stone na yan. Yung alias Amanda na yan. Sino-sino pa. Kaya yung sabi ni Pastor, kahit sino pang mga bayaran ninyo, kahit sino pa, kahit ilan pa yung mga witnesses na bogus, handang harapin niya ni Pastor sa korte. Yan ang tama. Kaya hindi na kami maluloko, madam. Hindi nyo na kami maluloko. Gising na gising at mulat na ang taong bayan. Kami po ay namulat na sa katotohanan. At hindi niyo po kami basta-basta mapaniwala diyan sa mga pinagagawa niyong bugos diyan sa Senado. Kaya ako'y nagtatanong lang din kung totoo ito, dahil napanood ko rin yun yung isang vlogger na hindi naman konektado sa kingdom, itong si Miss Barredo. Hindi ako nagkakamali. May tanong lang po kami sa inyo, madam. Bilang isang Pilipino, meron po kaming karapatang magtanong sa inyo, First Lady at President Bongbong Marcos. Madam First Lady, nagtatanong po kami, totoo ba na ginagastusan mo si Arlene Caminong Stone from USA papunta dito sa Pilipinas, sa office mo? For what purpose? Nagtatanong lang. Totoo ba? At totoo ba rin na matagal na ninyong pinaplano na pabagsakin si Pastor, na pabagsakin ang kaharian, mismo si Pastor Apollo Kibuloy, dahil hadlang sa mga plano ninyo? Nagtatanong lang. Dahil si Pastor ay talagang kumukontra sa CPP, NPA, NDF. Passionate, very passionate po siya sa kanyang laban sa mga NPA. Madam First Lady, si Pastor Apollo Kibuloy ba ay hadlang sa mga plano ninyo? Nagtatanong lang. Kaya ninyo pinatahimik si Pastor, kaya ninyo ngayon binabanatan si Pastor, at pinasarado ang Isiminay. Ang timing naman, madam? Ang timing po. Pero hindi natutulog ang Ama sa Langit. Kaya mga kababayan, mga members ng kaharian, hindi po natutulog ang Ama sa Langit. Kung hindi po tayo makakuha ng hustisya sa NTC, kung hindi po tayo makakuha ng hustisya sa Senado, sa NTC, sa MTRCB, merong korte sa langit na hindi bias. Merong korte suprema sa langit na hindi bias. Siya po ang nakakita sa lahat. Siya po ang nakakaalam sa lahat. Isang araw, ang hustisya ng Ama sa Langit ay talagang mangingibabaw at walang sino mang babangga. Kaya Pastor,
Sir, huwag kang mag-alala, sir. Kaisa niyo po kaming lahat. Magamat po ako ay nandito sa labas, Pastor, marami kami ditong mga dating mga full-time worker na 1,000% ang loyalty para sa'yo. Magsasalita kami para protektahan po kayo. Hindi kami pinipilit, hindi po kami binabayaran, Pastor. Ginagawa po namin ito dahil mahal namin kayo. Lahat ng turo at aral mo ay nandito pa rin sa aming mga utak, nandito pa rin sa aming mga puso, at yan po ay aming ikinabubuhay ngayon. Kaya, nagsalita po ako ngayon, Pastor. Dahil hindi ko na po mapigilan ang aking sarili, Pastor. Sa lahat ng mga panlalait, sa lahat ng mga pag-alipusta sa iyo, sa lahat ng mga ginawang kabulastugan laban sa iyo, Pastor, hindi na po namin matiis ang lahat ng mga bagay na ito, Pastor. Handang-handa po kami, Pastor. Ako mismo, Pastor, kahit buhay ko, handa kong itaya para sa iyo. Kahit ako po'y nandito ngayon sa labas, handang-handa po ako, Pastor, para sa iyo. Kahit buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Marinig man ako ng demonyo, marinig man ako ng kaaway, sige, bring it on. Marinig man ako ng demonyo, kahit sinong demonyo, hindi po kami natatakot, Pastor. Marami po kaming magdidepensa sa inyo. Isa na po ako doon. Pastor, unang-una po, maraming salamat po sa inyo pong pangangaral sa amin. Marami pong salamat sa mga pangangaral niyo sa amin. Hindi ko po malilimutan ang kabutihan niyo po sa akin na hanggang ngayon nandito sa aking puso. Pastor, ano man pong mga nagawa kong mga kasalanan sa loob ng kaharian, nung ako'y nandyan pa, hihingi po ako ng tawad sa inyo, Pastor. Tawarin niyo po ako. Pinagsisihan ko na po lahat ng aking mga nagawang mga kasalanan nagawa ko po sa Ama. Sana po, Pastor, ay mapatawad niyo kami at kami po dito sa labas ay handa pong mag-voice ng buhay po para sa inyo, Pastor. Kaya marami pong salamat. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ulitin ko po. Naging emosyonal lang po ako ngayon dahil damang-dama ko pa rin hanggang ngayon yung kabaitan at yung kabutihan niyo po, Pastor, sa amin. Hindi mawawala yun sa amin, Pastor. Forever na ito. Na hanggang ngayon, kahit wala na kami dyan sa loob, pero yung pangangaral mo ay nagsisilbing liwanag sa aming mga puso't isipan. Kaya maraming salamat po, Pastor, sa kabutihan ninyo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga blessings na aming tinanggap mula sa Ama. Maraming salamat sa lahat po ng mga prayers ninyo para sa amin. At salamat po, ulitin ko po, sa lahat po ng mga kasamahan kong mga workers sa labas. Ako po'y nanawagan sa inyo. Magkaisa tayo.
para sa ating pinakamamahal na pastor. At sa lahat po ng mga masugid na taga-subaybay ninyo, pastor, sa lahat po ng mga full-time worker, sa lahat po ng mga members sa loob ng kaharian, ay nagpapasalamat po kami, nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat po ng kabutihan ng Ama na ibinigay po sa amin. Kaya, kasi una lang pong pagsasalita ko ito, ito lang po yung unang pagsasalita po namin. Marami kaming mga dating mga full-time worker na magsasalita ngayon para depensahan po kayo. Maraming salamat po. Lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay tangi po namin binabalik sa dakilang Ama sa pamamagitan po ninyo, pastor. At salamat po sa pagkakataon sa lahat po na nakikinig po sa vlog na ito. Marami pong salamat. Ang pagpapala ng Ama ay atin pong makakamit sa pamamagitan ng kanyang anak. Salamat po. Maraming salamat. God bless us all.